Good morning po sa ating mga viewers, sa lahat ng mga kaponi natin. Ayan, isang mapagpalang araw sa inyo, sa ating lahat. Ayan, ito na po ang ating pinakaantay na house blessing, house dedication para po sa ating pang 41 na pabahay kay Tatay Pio. Ayan, at nag-prepare po tayo ng mga pagkain, kunting pagsasalu-saluhan. Medyo maaga tayo nagising ngayon para i-prepare po itong ating naabangang house blessing ng ating pabahay. Ayan, maraming salamat po kay Tita Bebelyn. Shout out Tita, thank you so much po sa iyong pa-food na ating pagsasalu-saluhan and sa inyong pagmamahal kay Tatay Pio na kahit papaano nagawa natin siya ng maayos na tirahan ngayon. Ayan, maraming salamat po sa mga kaponi natin, sa lahat ng sponsors na nagtulong-tulong po para maayos ang ating project pabahay. Pabahay. Okay ka? Good morning po. Good Good morning, Pastor. Okay na. May aragian ngayon. Okay. Di ba lamesa niya? Ha? Ayan. Okay. Salamat sa inyo, mga ilaw ng buhay, pag-asa'y muling Ngayon na ang mga bisita. Hello Tita Atit, good morning. Tara po. Didi Tita. Sige, magtikang kita hini nga maupay nga butang. Kita atay ton ka maupay hit Dios. Itiya ginihimo nga dit mga tao. Wala pinili Lord. Mag-upay nga butang itiya ginihimo. So ini nga aton pagkatitirok didi. Pag tanaw ini, pagkilala ini nga may Dios nga matinumanon. Amen. Amen. So, yan na, antes nato nigpadayon ini nga aton paghihimuon, pag-acknowledge iton kamaupay ni Lord, nga may daan niya mga tao nga gagamit, sugat cancer, it nga gagamit niya nga instrumento para it mga kablasanon, it may mga panginginahanglan nga diri kaya na dadaluyan iton blessing tikang kan Lord. Kilala tala nga iton mga blessing tikang iton kan Lord. So, waray iba nga aton una paghihimuon kundi pasalamat itahi Lord. Aton hiya pasasalamatan. Iton pagpasalamat ha Ginoo, ginidako iton nga butang nga nagahatagin kalipay Ginoo nga iton aton na mga nakakarawat nga mga mag-upay nga butang, mga mag-upay nga panlawas, may daan naton mga kamurayaw, kalipay, tikang iton ha Ginoo. Iton adlaw daw nga proteksyon, tikang iton ha Ginoo. So waray rason nga diri kita makapagpasalamat ha Ginoo. Bisan lahin mga simple nga butang, naghahatag itonhin kadayawan ngadto aton Dios. Ini nga aton pagkatitirok pinaagin iton kaupayan, iton kadayawan iton Ginoo. Haiya ngaran
aton inigin na papasalamatan nga aton niya na pagkaurusa din hini nga dapit kay siring ko kangina dirak maaram nga di pagkikita ko pala nga maghusay taga may bakong mga gwapo mga buotan pagod. Praise God. Sige, pangungunahan kita yung opening prayer aton usa nga pastor Eric. Pio. Oo. Sige, let's pray. Amang banal, salamat po sa umagang ito na binigay mo sa amin, pinagkaloob mo sa bawat isa. Inihingi po namin ang iyong presensya na makasama namin sa napakahalagang gawain na ito. Diyos, narito po ang iyong anak na iyong minamahal, si Tatay Pio. Salamat Lord na ipadadama mo sa Kanya, ipinadadama mo na ang pag-ibig mo sa Kanya. Diyos, gumagamit ka ng mga tao, ng mga anak mo, Diyos, upang maging pagpapala sa kanilang buhay. And now, Lord, ina-acknowledge din po ng iyong anak, si Father Pony Alde, na ikaw ang source ng lahat ng bagay. At nais siyang maging daluyan siya ng pagpapala na nagmumula sa iyo, nais siyang ipadama ang pag-ibig na to sa mga kapatiran, sa mga kapwa, kagaya po ni Tatay Pio. Salamat Lord na sa umagang ito, ikaw ang may tataas. Mararamdaman ng bawat isa, lalo na sa lugar na ito, ang pag-ibig mo, ang kabutihan mo, O Diyos, na may totoo pang pagmamalasakit na makikita dito sa Pilipinas, O Diyos. Bagamat puno ng kaguluhan ng aming bansa, aming gobyerno, subalit nandun pa rin ang pagmamahal na ipinadama mo sa iyong mga anak, O Diyos. Salamat, pagpalain mo ang gawain ito mula sa simula hanggang sa dulo, at ang bawat isang narito ay pagpalain mo, Diyos. Maging ang tahanan, O God, na i-bless sa araw na ito, Diyos. Ngayon pa lamang ay amin ang pinasasalamatan ng kabutihan mo sa aming mga buhay at sa buhay ni Tatay Lord. Salamat, pinupuri ka namin, dinanakila ka namin itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Sige, mag-worship kita, magkanta kita ng worship song. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti mo, napakatapat mo, Panginoon. Napakadakilang yung pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, Ama. Pinapasalamatan ka namin. Pinataas ka namin, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang aming linuluwalhati at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Parakpak kita itong Diyos. Hallelujah. Mapusog na parakpak. Hallelujah. Maninaubong na parakpak. Malipayon na parakpak. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Unahan nga tanan, maupay nga aga, adlawi, ay alas 10 naman. Nagpapasalamat ka Ginoo nga di ko expect nga ini nga adlaw yan na para mag house blessing and dedication kay nga adlaw nga may daan na singa tabalay hikawat na singa to. Oo. Nagtutuloy kuno rin pastor nga pwede magkuan hiton house blessing and dedication. Di man da makaya pamilyar mo pay nalaka nakatultul hibalay salamat lagi nung kay always prepare kita ready hinsugan yung mga sitwasyon nga kasi ito mismo akan da serpuni actually di pa pamilya nga niya di pa pamilya kay sir pero itong mga aldi I believe mga balod nun mga aldi kaya nagpalo nak diret sa bisang pangurak ta pagtitikang din nakapalo na po aset niya gin ko na kung pwede sabi ko okay kay asitam kuan nga makapag-minister in word of God ito yung mga tao kaya warak pag dalawang isip na natanggapin itong gawain na ito para makapag-minister tayo ng salita ng Diyos. Salamat sa pag-imbita sa amin in behalf of New Life
Borongan. Yung aming simbahan ay nasa Baybay 1. May Barangay D1. Katabi lang ng Barangay D1 na Baybay 1. New Life, ang New Life Church. Kaya in behalf of New Life, kami po ay taos pusong nagpapasalamat na kami po ay naging part hining cancer tawag ni advocacy nga kundiin bumulig adto mga less fortunate nga mga tao. And thank you to nga imo kasing-kasing, that is called compassion, sir. Kasi ang compassion, love in action. Hindi lang puros word, kundi may daan mo action. Pero mo yung ganito kahit simple lang bahay, na mag-i-invest talagang yari itong imo kasing-kasing para bumulig kan tatay. Siguro kung kan tatay la siguro paniguro di niya makakapag balahin sugahin, di ba tatay? Pero salamat ang Ginoo nga may mga tao nga gagamit ang Dios nga di nim ini-expect nga magakamay daan ning kalugaringon niya balay. Yan, salamat ang Ginoo. Hallelujah. Psalms 127, sabi po sa verse 1 and 2, unless the Lord build the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stay awake in vain. It is in vain that you rise up early and let go to rest, eating the bread of anxious toil, for he gave to his beloved sleep. Maliban na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maga pang bumabangon, gabing-gabi na kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Magampo kita, makasapa o Diyos, parayon kami nga nagpapasalamat Ginoo, hining adlaw o Diyos. Salamat Ginoo, hallelujah, imo ka maupay, hamon tagsa-tagsa nga mga kinabuhi, bisan pa kinabuhi ni Tatay Pio Ginoo o God. Salamat hining takna o Diyos, natuo kami nga diri ini aksidente, nga nagkamay-adahin gawain Panginoon sa lugar na ito, sa tahanan ito o God, kundi ito'y niloob mo Panginoon upang ang iyong mga salita ay kanilang mapakinggan o Diyos. Lord, aking dalangin na sa bawat isa na narito ngayon, ihanda mo ang kanilang puso't isip Panginoon upang kanilang maintindihan at tanggapin Panginoon ang iyong mga salita na mayahayag ngayong oras na ito o Diyos. Salamat Panginoon, salamat sa iyong presensya na narito o God. Dahil sinasabi mo sa iyong banal na salita, kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Holy Spirit, ikaw po ang espesyal na bisita namin ngayong umagang ito, ngayong oras ito. We welcome you in this place. Pangunahi kami, O God, hallelujah. Hindi nga among pagbubuhaton, O Diyos, yan ang adlaw. Tikang hitun katinikangan, ngarit katapos, base ini magkamay-adahin manilang puson at matagumpay na gawain, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let God build our home. Ang Psalms 127, 1 and 2, ini-emphasize niya dito that building a strong, godly home requires God as the foundation. Ang Psalms 127 verse 1 and 2, ini-emphasize niya dito that building a strong, marigon, godly home requires God as the foundation. Magkakaroon lang ng matatag, matibay na pundasyon kung ang Diyos ang magiging pundasyon ng ating tahanan. Hello? Without His involvement and blessing, human effort is in vain. Kung hindi kaupod ang Diyos, kung wala ang blessing ni Lord, lahat ng ating mga pagpapagal ay magiging useless lang, magiging sayang lang. Human effort is in vain. It calls for surrendering your family, direction to God, balancing faithful hard work with peaceful rest.
The phrase, let God build our home, it means inviting God to be the foundation of your family and marriage. And let God build your home means to say, inviting God. Aton ini-invite, ang Diyos. Inviting God to be the foundation. Nihayat maging pundasyon. Iton atong pamilya, bisan pa iton aton iton marriages, pag-aasawa. Kasi kapag diri ang Diyos ang naging pundasyon, iton marriages, itong family, diri siya magiging matibay. Hindi po siya magiging matatag. Marami kasing mga tao na ang nagiging pundasyon ng kanilang pag-aasawa, ng kanilang pamilya ay yung mga wealth, yung kanilang trabaho, yung kanilang business. Yun po yung nagiging pundasyon nila. Nakala nila stable na sila. Nakala nila okay na. May manang trabaho, riko mo kami. Pero in the end, kapag yan po ang naging pundasyon natin, yung mga material na bagay, in the end, yan po ay babagsak. Pero kapag ang Diyos, si Jesucristo, ang naging pundasyon ng ating tahanan, si Jesucristo ang naging pundasyon ng ating pamilya, mayroon tayong matibay, matatag na pundasyon. Anumang mga pagsubok, anumang mga problema na dumating sa ating buhay, mananatili tayong nakatayo. Bakit? Kasi si Jesus ang ating naging pundasyon. Amen? God is the builder. Siya po dapat yung tagapagtayo ang ating Panginoon. Maliban na hindi ang Diyos ang nagtayo ng pamilya, ng ating tahanan, ng ating mga relasyon sa mag-asawa, hindi po tayo magiging matagumpay. Sabi doon sa talata 1, maliban na itayo ng Panginoon ang bahay, ay walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Hay ibang translation, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginagawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Useless. Bisan pa gaano kamaupay itong aton balay nga itinayo, kundi ang Diyos it magiging pundasyon, it nagtatag, wala lagi ito niya gamit. It is useless pa rin. Kaya dito pinapakita yung katotohanan, hindi sapat ang pisikal na kayamanan, magandang disenyo ng isang bahay, o sariling talino para magkaroon ng matatag na pamilya. Hindi sapat ang pisikal na kayamanan. Bisang kapahit, girerikuhi, damo itin imo mga karikuhan. Hindi po yun garantiya na magkakamay-adahin matatag itong imo pamilya, ito iyo relationship na magkakamay-adahin matatag. Dahil kung ang basihan para sa isang matatag na pamilya o relasyon ay ang kayamanan, marami tayong pwedeng maging halimbawa na lahat nandun na sa kanila, yung kayamanan, wala na silang pangangailangan, pero in the end, yung kanilang relationship, yung kanilang pamilya, nawawasak pa rin. Magkakaroon lang tayo ng matibay na pundasyon kapag si Jesus, si Kristo, ang nagtayo ng bahay ng ating pamilya. Kailangan natin ilagay si Jesus bilang pundasyon ng ating tahanan. Hello? Kailangan talaga si Jesus Christ na maging pundasyon, ilagay natin bilang pundasyon ng ating tahanan. Ang tahanan ay hindi isang pisikal na struktura, kundi isang lugar ng pagmamahalan, pananampalataya ng Diyos ang namumuno. Yan po yung isang tahanan. Maliban na hindi ang Diyos, hindi si Jesus ang maging pundasyon natin, yan po ay masisira. Kaya kinakailangan na ilagay natin si Jesus bilang pundasyon ng ating tahanan. Dahil si Jesus ay yung strong na pundasyon natin. Na anumang dumating ng mga problema, mga pagsubok sa pamilya, hindi po naiiwasan yan sa pamilya, di ba? Nagkakaroon ng problema. Lahat po tayo nakakaranas ng mga problema. Financially, may problema financially. Isiritong bahala kayo. Takong prayer li takon, ha? Joke lang ba ito?
kinakailangan natin na si Jesus ang maging pundasyon ng ating tahanan. Hindi lang physical na struktura, kundi isang lugar na kung saan nandun yung pagmamahalan, pananampalataya na ang Diyos ang siyang namumuno, ang Diyos na siyang gumagalaw sa bawat pamilya. Kapag ang Diyos ang nagtayo ng ating tahanan, mayroong proteksyon. Hello. Aada itong iya proteksyon. Diyos ang tagapag-ingat. Iingatan niya. Sabi doon sa talata number 1, maliban na nga si Yahweh ang nagdatag nitong bahay, ang ginagawa ng tayo ay wala ring kabuluhan. Maliban niya na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Dito pinapakita yung katotohanan, kahit anong gawin nating pag-iingat, pagtatrabaho, o paggabay sa ating mga anak, tayo ay limitado. Limitado yung ating kilos. Kahit anong gawin nating pag-iingat sa mga anak natin. Di ba grabe, yung mga nanay, grabe yan mag-ingat itong iyang pamilya, itong iyang mga anak. Haros araw-araw nandun yung pagpapaalala natin, pag-a-advise natin sa ating mga anak na mag-ingat. Pero lahat yan, limitado yung ating kakayahan. Hindi natin kaya sila proteksyonan 24/7. Dahil hindi naman lahat palagi tayo kasama ng ating mga anak sa ating pamilya. Ibig sabihin yung ating kakayahan ay limitado. Pero ang kakayahan ng Diyos ay hindi po limitado. Amen? Siya po yung mag-iingat. Maging sa ating mga trabaho, tayo po ay kanyang gagabayan. Kailangan natin ipagkatiwala ang kaligtasan at kinabukasan ng ating pamilya sa proteksyon at gabay ng ating Panginoon. Kaya sasabihin natin, Lord, kailangan ka namin Panginoon. Ingatan mo ang aking buong pamilya. Dahil ngayong panahon na ito, grabe na yung kasamaan na nangyayari. Kung wala ang proteksyon ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating tahanan, walang mangyayari. Masisira lang. We need the protection of God. Dapat yung ating prayer, Lord, cover my family with the precious blood of Jesus Christ. Dahil ang talagang proteksyon natin ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon. Once tayo po ay nakakaber ng dugo ni Jesus, no weapons, waray anuman niya, buhat, hanggawa itong kaaway nga makakapenetrate sa ating mga kinabuhi. Kaya ang ating dalangin, Panginoon, limitado yung aking kakayahan para ingatan yung aking pamilya, yung aking tahanan. We need you, Lord. Dahil ikaw ang aming pundasyon, ingatan mo ang aming tahanan, ingatan mo ang aking buong pamilya. At doon mararanasan natin ang proteksyon ng Panginoon. Kailangan natin ipagkatiwala ang kaligtasan at kinabukasan ng ating pamilya sa proteksyon, gabay ng ating Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buong pamilya. Kapag pinagkatiwala natin sa Diyos ang ating pamilya, mararanasan nyo yung protection ng Panginoon, yung pag-iingat ng Diyos at yung gabay ng Diyos sa ating buong pamilya. At hindi lamang tayo iingatan ng Panginoon, kundi magkakaroon ng kapayapaan. Ang kapayapaan, ito po yung pagtitiwala sa kanyang probisyon. The peace, trusting in His provision. Sabi niya sa talata number 2, sapagkat binibigyan niyang gayon ng ang pagkakatulog ng kanyang minamahal. Sabi niya dito, hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pang bumabangon, gabing-gabi na kung himimlay. Di ba may mga tao na workaholic, aga pa bumabangon para magtrabaho, gabi na nga na, uli, parang pumahuway. Grabe, yung kanyang pagiging workaholic. Lahat ng
pagpapakapagod. Ngunit ang katotohanan, ang babala na ito ay laban sa sobrang pag-alala at pagpapakapagod na dulot ng pag-asa lamang sa sariling sikap. Yan po yung katotohanan. Nagbababala ito laban sa sobrang pag-alala. Yung ating sobrang pag-aalala at pagpapakapagod na dulot ng pag-asa lamang sa sariling sikap. Kasi may mga tao talaga na grabe yung kanilang pagsusumikap para lamang sa kanilang pamilya. Pero ang kinakailangan natin, yung provision ng Panginoon na kinakailangan tayo po ay magtiwala sa Kanya. Magtrabaho tayo ng tapat, ngunit magtiwala at magpahinga sa provision ng ating Diyos. Hindi masama ang magtrabaho. Dahil kung hindi tayo magtatrabaho ngayon, wala rin tayong kakainin. Pero, ang pagtatrabaho natin dapat tapat. Di rin iba ng mga politiko natin niya. Iba rin tatrabaho yan na. Pero tayo, magtrabaho tayo ng tapat, ngunit magtiwala at magpahinga sa provision ng ating Diyos. Kaya sabi niya dito, pagkat pinapahinga ni Yahweh ang kanyang minamahal. Wow. Pinapahinga ni Yahweh ang kanyang minamahal. Kaya kinakailangan magtiwala tayo sa Diyos that God will provide all our needs. Sabi pa nga ni Apostle Paul, but my God shall supply all your needs, their wants, all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.